Natigil lang ang bulungang pag-uusap ng dalawa nang lumabas na ng banyo si Eleanor na nakasuot ng roba. Sa hilatya ng mukha nito ay kapansin-pansin ang pagiging excited ng babae. Makikita na naman kasi niya ang pride niyang anak. Hindi na ito pabata kung kaya naisip niyang kailangan na niyang hanapan ito ng magiging asawa. Pero syempre, kailangan niya sabihin yon sa anak para hindi ito magtanim ng galit sa kanya. Bibigyan niya ito ng options. Papipiliin niya sa mga anak ng kanyang mga erereto kahit pa ang gusto niya ay siya ang mamili ng magiging daughter-in-law niya. Hindi naman siya siguro tatanggi. Saka alam ko kung sino makakabuti sa kanya at hindi. Subalit kung may napupusuan naman na siyang ibang babae, marapat lang na ipakilala niya sa akin. Malay niya, magustuhan ko rin hindi ba? Kausap niya sa kanyang sarili habang sinusuklayan ni Janice na panay ang tingin sa kanyang muka at sa kangiti rin nito. Napaayos na si Eleanor ng upo nang may naalalang itanong sa caregiver niya. Janice, hindi ba pumupunta ka sa opisina ng anak ko? Wala ka man lang bang napapansing babae na umaaligid sa kanya? Napaangat na ng tingin si Janice. Agad na pumasok sa kanyang isipan ang unika iha na mga salmeda ngunit pinalis niya yon. Baka matrigger ang kanyang alaga, lalo pat hindi naman niya sigurado kung ano nga bang relasyon ng dalawa. Wala naman po, Madam Eleanor. Palagi pong walang tao kapag nagtutungo ako ng opisina ni Mr. Mondragon. Talaga? Wala ka bang naririnig na bumibisita sa kanya? Ibig kong sabihin ay baka potential na daughter-in-law ko. Ganun na lang ang iling ng ulo ni Janice. Wala naman talaga siyang alam maliban sa mga modelong si Talia. Wala po, Madam. Itanong niyo na lang po kay Sir yon since papunta naman siya dito ngayon. Umayos na ng upo si Eleanor sa harap ng salamin. Bakas na sa mukha nitong ilang kulubot ng pagtanda niya. Kahit na anong ilagay niya pang paganda, hindi noon magawang mabanat at matakpan ang mga fine lines niya sa mukha niya. Bagamat alaga rin ang buhok niya na karamihan ay kulay puti na. Makikita sa balat niyang naluma rin siya ng panahon. Mabuti pa nga, mas masaya kung mag-aasawa na siya ng ganitong panahon para naman makita ko pa at maalagaan ang magiging apo ko sa kanya. Kung hindi ko siya nagawang alagaan noong bata siya, sa mga anak na lang niya ako babawi. Ngumiti lang si Janice at kapag dakay marahang tumango, inayos na ang konting kolerete ni Eleanor sa muka. May mga pagkakataong matino itong kausap gaya ng normal na tao. May mga panahon naman na para itong nasisiraan ng ulo, lalo na kapag hindi ito nakakainom ng gamot at nalilipasan ng gutom. Kung kaya naman, ingat na ingat sila sa alaga nila. Maganda po yung plano mo, Madam. Tama nga po yun. Sa mga magiging anak na lang ni Sir kayo bumawi. Alam niyang kwento ng buhay ni Eleanor na paulit-ulit itong kinikwento sa kanila. Mali, pero alam nilang way lang yun ng kanilang alaga upang ilabas ang kanyang saloobin. Minsan, nakakaawa kung iisipin, pero madalas na naiisip ni Janice na marahil ay deserve din ito kung ano ang kanyang pinagdadaanan ngayon dahil aminado siyang homewrecker. May mga old articles din na tungkol sa kanya. Isa pa ay ang ginawa niyang pagpapaako kay Limbert kay Lawrence Almeda. Madam Eleanor, nariyan na po si Sir Limbert. Maligayang pagbabalita ng isa sa mga maid na nasa pintuan ng silid. Tumayo na si Eleanor. Malalaki ng mga hakbang na lumabas ng kanyang silid. Lumapad ng ngiti niya nang makitang naroon na ang anak niya. May dala itong basket ng paborito niyang prutas at bouquet ng favorite na flower. Limbert! Mahigpit na siyang nayakap ni Eleanor na nagsimula ng umiyak. Hilaw namang ngumiti si Limbert lalo na sa mga maid na nakakita sa kanila at niyakap na rin ang inang parang batang sumalubong sa kanyang ama. Hinagod-hagod ni Limbert ang likod ng ginang habang inuusal nito kung gaano raw siya nito sobrang namiss. Ginantihan na lang niya ang ina. Tahan na, Mommy. Sayang ang makeup na nilagay sa mukha mo ni Janice. Bakit ngayon ka lang dumalaw? Alam mo bang araw-araw kitang hinihintay? Sobrang busy mo ba sa company, ha? Medyo. Nagtatampo ng mommy sa'yo mula nung lumabas ako ng facility. Ngayon ka lang nagpakita sa akin. Ilang minuto pa silang nagyakapang mag-ina. Oo, hindi gaanong malapit si Limbert sa ina dahil sa pagiging malupit nito sa kanya noong bata pa siya. Idagdag pa ang grabing pasakit na ginawa nito habang lumalaki siya na hindi niya alam kung sinong kanyang tunay na ama.
Pinaniwala siya nitong sila ang original na pamilya ni Mr. Salmeda na hindi naman pala. Ang lahat ng iyon ay tumatak sa kanya. Ngunit ngayong matanda na ito, hindi niya magawang isumbat ang lahat ng iyon. Ang gusto na lang niyang mangyari ang mabuhay ng tahimik ang ina. Ibigay ang mga kailangan nito. Ganun na lang. Hindi siya gaanong emotional attached dito, pero masasabi niyang thankful siya na ipinanganak kahit na magulong mundo. Mommy, hindi na rin ako magtatagal. May kailangan pa akong puntahan ngayon. Paalam na rin ni Limbert nang kumalas ang ina ng yakap sa kanya. Sa susunod na lang kita sasamahan kumain ng dinner. Babawi ako sa iyo, Mommy. Ha? Bakit ang bilis mo naman? Kung kakain doon si Limbert, hindi niya masasabayan ng asawa na ayaw niya maghintay tapos pag-uwi busog na siya. Nagpaluto ako ng mga favorite mong pagkain, anak. Kahit ilang subo lang. O kung hindi naman, baunin mo na lang at doon mo na kainin sa tahanan mo. Sige na, Limbert. Tikman mo man lang sanang pagkain. Sa huli walang nagawa si Limbert kung hindi ang dalhin ng mga ulam na mabilis na ipinagayak ng ina. Ayaw naman niyang biguin ito, lalo na pagdating sa pagkain. Isang bagay na itinuro ni Mrs. Almeda noon sa kanya, ang huwag tumanggi sa grasya, lalo na kapag pagkain ang pinag-uusapan. Dinalhan siya noon ng pagkain ng kanilang pamilya na ayaw niya sanang kainin at tibuin dahil masama ang loob niya. Birthday niya yon at hindi pa rin matanggap na hindi si Lawrence Almeda ang kanyang ama kung kaya galit siya. Galit siya dahil naiinggit siya sa mga anak nitong si Uno at Dos na sobrang close na close sa lalaki noon. Alam mo iho, kapag tatanggi ka sa grasya, parang tinanggihan mo na rin ang biyaya ng may kapal na siyang gumamit ng taong magbibigay ng biyaya sa'yo. Blessing yun, Limbert. Be grateful. Yun ang malinaw niyang naalala na naging dahilan kung bakit siya palaging grateful sa pamilya ng mga Salmeda. Nagkukumahog na napaahon na si Talia sa kanyang pagkakaupo nang marinig niyang bumukas na ang pintuan. Kanina pa siya panay ang tingin sa orasan habang iniintay ang asawang dumating. Nagpalit lang siya ng damit tapos ay tumambay na doon. Nagkunwaring may ini-scroll sa kanyang cellphone habang nasa living room ng kanilang kondo. Napansin niyang mga sulyap na mga maid, ngunit niningitian lang niya sila at hindi man lang nakikipag-usap sa kanila. Hi mahal, nakangiting bati ni Limbert nang tuluyang makapasok. Kumain ka na ba? Mula sa mukha ng asaway na baling ang tingin ni Talia sa paper bag na dala ni Limbert. Tinago niya yon sa kanyang likod nang mapansing nakatingin ang kanyang asawa. Tuloy-tuloy na naging hakbang niya palapit pa kay Talia. Hindi pa, hinihintay kitang dumating. Yakap ni Talia sa kanya na hinanap ang mga mata. Bakit? Kumain ka na ba? Hindi pa. Kaya nga umuwi ako kaagad dahil alam kong hihintayin mo akong dumating para sabay tayong kumain. Tumango lang si Talia nang paningin nandun pa rin sa dala niyang paper bag na hindi niya alam kung anong laman. Ano yan? Usisa na niya dahil may pakaramdam siyang walang plano si Limbert na ipaalam kung anong laman nun. Bahagyang nilayo yun ni Limbert sa kanya ng akmang kukunin ni Talia upang tingnan. Ulam, bigay ni Mommy. Sabi ko nga wag na akong bigyan kaso pinilit ako dahil sinabi kong hindi ko siya masasaluhang kumain ng dinner. Hindi mo kailangang kumain, ako na lang ang uubos ng lahat ng ito. Ipapalagay ko na lang sa fridge ang mga matitira at napaatras na si Talia ng ilang hakbang papalayo sa asawa. Bakit hindi ako pwedeng kumain yan? Sinabi ba ng mommy mo na bawal akong makihati? Natigilan si Limbert at nastatwa na sa kinatatayuan nang magawa ng makuha ang tangkay ng paper bag sa kamay niya at tinawag ng maid upang ipahain yon sa kanilang lamesa. Ilang beses niyang pinagtangka ang pigilan to, ngunit hindi ka naman siguro papatayin ng mommy mo dahil anak ka niya kaya alam kong safe ang pagkain na ibinigay niya. Nakagat na ni Limbert ang kanyang bibig habang nakatitig pa rin sa mukha ng kanyang asawa. Ano pang ginagawa mo? Magpalit ka na ng damit. Gutom na ako. Patulis pa ni Talia ng kanyang bibig na bahagyang tumingkayad matapos na hawakan ang necktie na suot ni Limbert at hilahin yon pababa upang mahalikan ang labi niya. Hindi mo naman siguro gugustuhin na magkaroon ako ng sakit sa ulcer, hindi ba? Sige na Limbert, magpalit ka na ng damit. Tumalikod na si Limbert upang sundin ang utos ng asawa. Ilang beses pa siyang napahinto at nilingon si Talia. Dati, ingat na ingat siyang banggitin ang tungkol sa ina sa kanya dahil alam niyang napaka-sensitive nito doon. Naging palaisipan sa kanya yung asta niya ngayon.
Dahil ba naging asawa na niya kung kaya susubukan nitong tanggapin ng ina niya? Hindi naman niya sila paglalapitin. Kung tutuusin nga ay ayaw niya makitang dalawa. Hanggat maaari ay gagawin niya lahat upang maging distance pa rin sila sa ina. Siya na lang ang magsasakripisyong maghati ng oras. Mrs. Mondragon, ilalabas po bang lahat ng ulam na dala ni Mr. Mondragon? Tumangulang si Talia at naupo na sa kanyang pwesto. Tinignan niya ang mga dala nito at seafood ang lahat ng yon na palunok ng babae. Mukha namang masarap ang itsura noon. Saka sa hula niya, hindi naman lahat ang ina ni Limbert ang nagluto noon. Ganun pa man kung si Eleanor ngayon, wala na siyang pakialam. Kung anong kakainin ng kanyang asawa, kakainin niya na rin. Yun ang motto niya mula nang magpakasal sa kanya. Hindi rin naman ibig sabihin na titikim siya ng pagkaing pinadala nito ay makakalimutan ng kanilang nakaraan. Nakatatak pa rin yon sa puso niya. Mabuti naman at hindi ka na traffic pa uwi, bukas ni Talia ng usapan. Nang kaharap ng kumakain si Limbert na panay ang tingin sa kanyang pinggan. Kinuna ni Talia ang lahat ng ulam na dala ng kanyang asawa upang tikman iyon. Hindi na gaano. Tumangulang si Talia na nagsimula ng harapin ang kanyang pagkain. Pinapakiramdaman kung may sasabihin ba sa kanya si Limbert. Hinihintay niya magkwento ito patungkol sa kanyang ina. Ngunit panakanakang sulyap nito sa kanya kada susubo siya ng pagkain. Masarap naman ang luto at parang galing yan sa mamahaling seafood restaurant na minsan na nilang nakainan. Naisip ni Talia na malamang ay pina-take out lang marahil yun ng ina ng kanyang asawa at hindi naman talaga nito niluto gaya ng iniisip. Kumusta na pala siya? Natigilan si Limbert sa kanyang pagkain nang marinig ang sinabing yun ng asawa. Napaangat na ang tingin sa kanya. Ang mommy mo, kung kamusta na ba? Ayos lang naman siya. Gustong itanong ni Talia kung alam na ba nito na asawa ng anak niya ang isa sa anak ng mortal niyang kaaway. Mabuti na lang at napigilan niyang sarili niya at hindi na nagtanong. Malamang hindi ni Limbert sasabihin to sa ina. Hindi mo kailangan makipagkita sa kanya at magpakilala. Naiintindihan ko yon, Talia, at wala rin naman akong planong ipakilala ka sa kanya. Kaya hindi mo kailangan mag-alala na kailangan mong pakisamahan ang mommy ko. Walang reaksyon na tumango si Talia. Mabuti naman at alam ng kanyang asawa. Panigurado talagang hindi pwede yon dahil 100% siyang sure na hindi sila magkakasundo. Baka nga simulan pa yun ng bagong away. Hindi mo rin kailangang pilitin na kumain ng pagkain galing sa kanya, mahal. Gagapa ni Limbert sa kanyang isang kamay, dahilan upang muling mapaangat ang mga mata ni Talia sa kanya. Ako na lang ang uubos ng lahat. Hindi ko lang matanggihan dahil sa asal na itinuro ng mommy mo sa akin noon na tumanggi na sa ibang bagay. Huwag lang sa pagkain dahil blessing yun mula sa langit. Gumagamit lang si Lord ng ibang tao bilang kasangkapan niya para mag-bless. Limbert, hindi mo ko kailangang alalahanin pagdating sa pagkain. Sino bang nagsabi sa'yo? Parents ko, hindi ba? Mami ko. Kung anong pinapangaral niya sa ibang tao, malamang ginamit niya yun sa pangangaral niya sa sarili niyang anak. Hindi magawang makapagsalita ni Limbert na nakatingin pa rin ang mga mata sa kanyang asawa. Siya nga pala, next week babalik na ako sa trabaho. May mga local photoshoot na akong nakaschedule. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatanggap ng offer na sa ibang bansa gagawin ng photoshoot at show. Dapat dito lang sa bansa. Nagawang ilihis na ni Talia ang kanilang topic. Ayaw niya kasing magkaroon sila ng lamat ng kanyang asawa nang pagmumula na yung ina nitong hindi pa rin niya napapatawad. Kung ganun, malapit ka na pala ulit na maging busy. Pero hanggat kaya, tatapusin ko ng maagang bawat photoshoot ko para naman palagi na rin tayong magkikita. Hindi mo naman ako pinagbabawalang gawin ang gusto ko, hindi ba, Limbert? Hindi ba? Hindi pa rin nawala ng oras at panahon ng mag-asawa para sa bawat isa nang bumalik si Talia sa kanyang trabaho. Sinisigurado niyang may communication silang dalawa kahit na may agwat ang pagitan nila. Naging mabuting asawa naman sa kanya si Limbert na kahit na gaano ka-busy, sa kanyang trabaho ay may nahanap pa rin tong oras at panahon para sa asawa. Noong una ay naging mahirap yon. Ngunit paunti-unti ay nakaya nilang sumabay sa buhay ng may asawa. Ibang-iba yon noong mga panahon na magkasintahan pa lang silang dalawa.
Nasa face sila ng uhaw na uhaw sa atensyon ng bawat isa. Gutom sa bawat haplos ng palad at sabik sa mahigpit na mga yakap at bulong ng pagmamahal. Ganun pa man, ay nalagpasan nila yon sa loob ng ilang buwan na ganun ang setup nila. Miss Talia, talaga bang hindi ka sasama sa amin sa after party? Umiling si Talia na kasalukuyang abala sa kanyang cellphone. Kausap niya sa chat ang asawa dahil sabi nito ay hindi raw siya masusundo sa airport. Nakailang invite na ang kanyang mga kasamahan. Kakatapos lang ng malakihan nilang photoshoot at uwing-uwi ng katawan niya. Isang linggo niyang hindi nakitang asawa dahil ginanap ang photoshoot sa probinsya ng Aurora. Yun ang pinakamatagal niyang wala niya sa kondo na hindi nakakauwi. Bagay na gustong-gusto niyang gawin ngayon tapos na ang photoshoot kahit na meron pa silang after party na pupuntahan ng lahat ng mga model na nakasama. Next time na lang siguro. Pagod na talaga ako. Gusto ko na umuwi. Magalang natanggi niya na nagawa pang umiti kahit naiinis na siya dahil sa mga staff at co-model. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Wala ako sa mood na makipag-party. Hindi lang naman itong pagkakataon. Marami pa, hindi ba? Sinabi mo na rin yan itong mga nakaraang Miss Talia. Naku, huwag niyo nang pilitin. Lalo niyong pinipilit, lalo mag-iinarte lang yan. Akala mo naman? Narinig niyang sambit ng isang co-model niyang si Beauty. Hayaan niyo na, gusto na umuwi eh. Pagbigyan niyo. Hindi naman si Talia galit sa kanya, ngunit sa pagkakataong yun ay parang nagpanting ang kanyang tenga. Bukod kasi sa hindi siya nare-replyan ng asawa niya si Limbert, ibang pakiramdam niya noon. That's right, na kahit naman pigilan pa ako ng kusino, hindi naman ako magpapapigil. Dabog na ni Natalia na tinignan na ang PA niya na sa paningin niya ay parang pagong sa bagal sa ginagawa nito. Hindi ka pa ba tapos? Kanina ka pa dyan ah. Ano pang hinihintay mo? Pagsikat ng panibagong araw? Nagulantang ang mga kasamahan niyang nakarinig ng sinabi niya. Kilala siya sa pagiging mabait sa PA kahit pa bad days niya yon. Ngunit ibang araw na yon na naghalo-halo ng lahat. Pagod, puyat, mapang-asar at makulit na mga kasama at ang kanyang asawa natadtad na niya ng message pero wala pa rin tong reply sa kanya. Niwala naman tong sinabing magiging lakad niya. Kinailangan niya pang tawagan ng secretary ni Limbert na ang tanging dahilan ay nasa closed door meeting ang kanyang amo. Pasensya na po Mrs. Mondragon, nasa meeting po si Mr. Mondragon. Ano naman kung nasa meeting? Ni isang text o message hindi niya pwedeng gawin? Susunduin ba ako o hindi? Kung hindi doon na muna ako sa flat ko uuwi. Pagod ako sa trabaho, mahirap bang intindihin? Tantrums ni Talia. Nagbabaka sakaling makuha niyang kanyang gusto ng mga sandaling yon. Sasabihin ko po. Sabihin mo na ngayon. Anong oras mo pa plano kapag nandyan na ako at maghihintay sa wala? Napahinga ng malalim ang sekretary na walang ibang nagawa kundi ang sumang-ayon. May krisis na kinakaharap ang kumpanya ni Limbert ng mga sandaling yon dahil sa pagguho ng 12-story building na kanilang tinatayo at may mga nasawi. Sinsettled na pilit yun ni Limbert sa tahimik na paraan kahit na may mga nag-leak ng evidence ng tauhan niya ang may kasalanan. Pilit ding sinusolusyonan yun ng lalaki na hanggat maari ay hindi na kailangan pang palakihin at saan pa aabot. Sige po. Binaba na ni Talia ang tawag. Sinipat muli ng tingin ng kanyang PA na tapos na sa ginagawa kanina. Aalis na po ba tayo, Miss Talia? Tangmo niya tinalikuran ng PA upang lumabas. Medyo nakokonsensya siya sa pagsigaw dito. Gustong tapos naman ang meeting ni Limbert ang pasok ng kanyang sekretary. Malalaki ang hakbang nito patungo sa kanyang upuan na para bang may masamang balita na namang dala na baka sa mukha niya. Ano na naman ng masamang balita na dala mo? Pangunguna na niya dahil nitong mga nakaraang araw ay puro balitang hindi sumasang-ayon sa kanyang sinasabi nito. Gaya na lang ng tungkol sa mommy niya. 2 araw pa lang ang nakakalipas nang malaman ng kanyang ina na kasal na siya. Bagay na hindi naman problema sa kanyang ina kung naisin man niyang magkaroon na siya ng pamilya. Tutal umano ay nasa tamang edad na siya. Ngunit ang nagpagalit ng sobra dito ay ang malaman ng asawa niya ay ang unika iha ng mga Salmeda na humantong sa pagwawala ng ina habang nakatingin sa wedding picture nila ni Talia. Pinuntahan siya nito sa kanyang kondo na hindi niya alam kung paano nito nakuha ang address. Gayong hindi naman niya sinasabi, hindi na ito napigilan pang imbitahin sa loob. Anak, ang daming babae. Bakit siya pa? Gusto mo na talaga akong lubusang mawala sa katinoan? Nalalamig ang pawis ni Eleanor na hindi makapaniwala sa kanyang nalaman.
Sigurado siyang inaapi ng anak ng mga Salmedang kanyang anak. Ginagantihan niyang anak niya dahil sa kasalanan niya noon. Hindi ka man lang ba sumangguni sa akin? Hindi mo man lang ako tinanong. Nanginginig ang kamay ni Janice nang bigyan niya ng tubig ang alagang ginang ng sandaling yon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Ibig sabihin, kaya naroon sa office ang model ay dahil asawa ito. Kung gulantang si Eleanor, gulantang din siya. Naisip niyang napakakomplikado lalo ng pamilya nila. Alam mong maigi ang nakaraan, tapos nagawa mo pang pakasalan ng unika iha nila? Sigurado ka bang hindi ka nila pinilit para lang makapaghiganti sa iyo ang mga Salmeda? Hiwalayan mo siya. Ayoko sa kanya. Makipag-divorce ka. You have money. Gamitin mo yon habang wala pa kayo nabubuong anak. Mom, ano? Susuwayin mo at mananatili ka sa piling ng babaeng yan? Hindi siya makakabuti sa'yo. Alam ko yan. May dugo sila ng babaeng yun. Nakalimutan mo na ba? Hindi tayo naging buot masaya dahil sa ina ng babaeng pinakasalan mo. Naranasan mo ng lahat ng hirap nang dahil sa kanya. Hindi ba, Limbert?